Ang unang goal ng Team France na bumigla sa ating mga bida nasa bilis ng pag-opensa nila Loki. Tila ginawang bata ang pagdepensa nila. Yoichi Isagi sa Team France ngayon, ano ang maisasagot ng Team Japan? Sa Team France ang tanong, makakabawi kaya sila? O anong strategy ang kanilang dapat gawin para maitabla nila ito? At ngayon, magsisimula na ang ating Chapter 331. Kaya sit back, relax, and let's watch this. Dito maririnig dito ang hiyawan ng mga fans at commentator sa paunang goal ng Team France na napasabi ang mga fans na isa itong panimula ng deklarasyon ng malaking laban na isang mabilis na pag-ataking pamatay. Tila parang namangha naman sila Aiku, Nico at Aryu sa lakas ng hiyawan sa goal na ginawa ng Team France at napasabi sila na mukhang lubos kami nahulog sa kanilang pakana at wala sa data namin ang pattern na yan. Tila napasabi naman si Karazu na ang bilis ng bawat takbo at pag-segue nila at ang shot na yon ay napakaganda. Si Loki at ang kupunan niyang France ang paboritong manalo sa laban na ito kasi ito ang pinakamalakas na kupunan ng ating henerasyon na sumisimbolo sa larangan ng football. Sa ganun ka-imposibleng goal na iyon na tila hindi ka panipaniwalang husay at talento na ipinamamalas ng kupunan na ito. At dito makikita natin dito si Reo Mikagi na napasabi na tila gumawa sila ng eksperimental na sorpresang atake at may mga aspeto na hindi kami nakasagot. Ang talagang gusto ng France ay guluhin tayo at mawala tayo sa laro. At napapalakpak siya dito at napasabi sa mga kasamahan na kalma lang tayo at huwag tayo mawala sa ating focus sa laro. At napayuko at nagpasalamat naman dito si Gagamaru dahil sa magandang sinabi ni Reo. At napahanga din dito si Aiku sa lawak ng mental na pag-iisip at pag-handle ng situation dito ni Reo na tama ka boss Mikagi at pasagot naman si Reo na buti at nakuha mo. Napatugon naman dito si Isagi at sumang-ayon siya sa sinabi din ni Reo na simula pa lang naman ito at may mga plano din tayo sa huling punto na ito basta't mag-focus lang tayo sa paglalaro ng soccer sa ating pamamaraan. Mukhang nabuhayan naman saglit dito ang kupunan ng Blue Lock na tama yan, laban lang tayo at wag magpanik Isagi kasi magsisimula pa lang tayo kaya let's go egoist. Makikita naman dito sa scoring board ang score ng Team Japan versus France na 0-1 in favor for Team France at kickball na sa paninimula naman ng Team Japan at napasabi ang ating mga bida na gawin natin ang lahat para masigurado natin ang ating panalo. Tila excited ulit ang ating mga commentator sa paninimula mulit ng laban at napasabi ayan si Yoichi Isagi at Rin Itoshi ay nagpapasahan na ng bola, makakapag-counter-attack na ba kaya ang Team Japan laban sa Team France at yan ang aabangan natin. Makikita sa gitna na nagpapasahan na ng bola sina Isagi at Rin napazigzag sa field at nakabantay naman agad si Charles na ang sinabi, kay Rin na nakita ko na yan sa unang laban nyo at alam kong gagawa ka ng paraan para makabawi. At pagkatapos maghahanap kayo ng open shot na papasahan nyo para ayon ng tatapos at mag-i-score sa inyo. Bigla naman dito pinakita ang mukhang hippopotamus na kakampi ng Team France na si Bats na tila pasugod na mukhang animoy kakainin ng buhay si Rin. Este na pasugod kay Rin para manggulo. Napangiti Charles sa pag-aakala niyang mahihirapan na sa kanila si Rin. Ngunit sa di inaasahan mukhang nagkamali siya. At mukhang di naman nabahala itong si Rin sa gagawin depensa sa kanya ng dalawa at nagulat naman si Charles sa biglaan pag-kick pass ni Rin sa kanan patungo kay Hyoma Chigiri. Dito nasa harapan niya na ang bola at tumatakbo si Chigiri na malachita na animoy kalamo, may tinatakbuhan na mga ngaso. At dito nag-kick pass naman siya patungo naman kay Reo at napasabi si Reo na maganda ang tiyempo mo bata. At makikita dito na nasa ere si Reo para saluhin yung kick-out pass ni Chigiri habang nakapaligid sa kanya ang tatlong Team France. Sinabi naman ng isa sa Team France na wag mong hayaan na makashoot Hermes. Sige, inaasahan ko naman na talaga ito. Tila naman dito na mukhang naka-active mode ang copycat ni Reo. Tila kinagulat naman ng isang di pa kilalang creature na taga Team France na napasabi na nag-head pass siya imbes mag-direct shot. Pinakita dito ni Reo ang pagkopya sa galaw ni Resuke Kunigami
Habang sa kabilang banda naman nakaabang na pala si Isagi sa pasa na iyon. Makikita dito na nakangiti si Isagi habang naka-active ang metavision niya. Napasabi din siya kay Reo na maganda yung ginawa mo. Habang sa kabilang banda, nakabantay naman agad itong si Hugo kay Isagi na kinabigla ng ating bida. Sinabi naman dito ni Hugo na mukhang magaling ang team ng Blue Lock, subalit nababasa ko ang bawat galaw mo. At dito makikita ang mukha dito ni Isagi na mukhang nahihirapan sa pagbantay sa kanya ni Hugo. Sinabi naman dito ni Hugo na ang iyong sandata ay maaring madurog sa isang logic. Paliwanag pa ulit ni Hugo kay Isagi na ang iyong tugan ay gumagana lang ito kapag nakikipagtagisan ka sa kalaban at kayang magpakawala sa alinmang direksyon kaya hindi mahuhulaan minsan ang iyong shot. Pero kung may isang taong susugod sa iyo at isasara ang puwang na yon, ang iyong mga galaw ay maaaring tuluyang mapawalang bisa. Kaya makikita dito ang mukha ni Isagi na animoy mukhang bad trip na kay Hugo kasi nasisira ang mga plano niya. Sa pagpapatuloy tila hirap talaga ang ating bida na si Isagi kay Hugo na animoy parang natumbungan siya dito. Sabi pa ni Hugo na yung background volley na ginawa mo noong laban sa Nigeria ay maaari ring mapawalang bisa dahil sa depensa ko o pag-analisa ko ng iyong galaw para masira ang iyong mga balak gawin. Habang sa kabilang banda makikita sa harapan nila Isagi sina Karazu at rin na ang sinasabi nilang dalawa na ipasa mo dito Isagi. Tila binulungan naman siya ni Hugo at ang sinabi niya kay Isagi na kung wawasakin kita, maaring ang team ng Blue Lock ay maaring mamatay na parang lulubog kayo sa ilalim ng tubig. Habang dito, hinaharangan naman nila rin at Karazu ang parating pa na dalawang team friends patungo kay Isagi at nagpasalamat naman siya sa ginawa nila rin at Karazu. At sa kabila ng lahat, tila napangiti pa rin si Isagi kay Hugo na ang sinabi ay isusugal ko ang lahat para maging number 1 habang sinagot naman siya na agad ni Hugo ng pero mas nababagay ka lang na maging pangalawa na ikinabigla naman ni Isagi ang nasabi na iyon. Tila banas na din talaga si Isagi sa mga pinagsasabi sa kanya ni Hugo kaya nabanggit niya na tumahimik kang ang gago ka. Nakarating ako rito sa puntong ito sa pamamagitan ng paglasap sa mga aroganting gago na katulad mo. Habang nagsasalita si Isagi, bigla na lang nanakaw ni Hugo ang bola ng pasimple na ikinagulat naman ng ating bida at napasabi pa si Hugo na ngayon naniniwala ka na ba sa itinadhana. Makikita ang mukha dito ni Isagi na sadyang banas na talaga kay Hugo. So hanggang dito na lang, kung nagustuhan mo ang mga gantong anime recap, wag mo naman kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat.